Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Love9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawin ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Bailen, Cavite or General Emilio Aguinaldo, kung saan meron po tayong bagong video presentation, isang rest house na may swimming pool. May lot area po ito na 1,000 square meters, then ang floor area po is 639 square meters. Ito po titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong magiging problema sa documentation or sa transfer ng title. Nakabakod na po buong property at ito po ay along Provincial Highway. May access na rin po dito ng tubig, kuryente at internet provider. Sa signal naman po ng cellphone, good naman po. Ito pong bahay ay si owner mismo ang nagdisenyo. Samahan niyo po ako, pasok po tayo. Ito po yung dining area kung saan napakalaki po ng espasyo. Meron pong ceiling fan, then naka-tile flooring, at dito po sa dulo ay yung kitchen. Dito naman po ay may island. Meron pong storage ng kitchen utensils at drawers. Then dito po ay meron pong wall-mounted cabinet. Meron pong range hood, then gas range and oven, quartz kitchen countertop at meron din pong mga drawers. Dito naman po sa dulo ay meron pong malaking kitchen window, then meron pong double stainless sink with faucet at mga wall-mounted cabinet. Ito naman po yung access door papunta dito service area. Meron po ditong from floor to ceiling built-in wooden cabinet. Meron din pong ceiling fan. At yung laundry area ay dito po nila pinesto. Mula po dito may access naman papunta sa covered car garage. Dito po sa garahe ay kakasya ang 3 sasakyan. At dito naman po yung main gate. Paglabas nyo po ng gate ay highway na mismo. Balik po tayo para check natin ibang parte ng bahay. Mula po dito sa service area, ito po ulit yung kitchen. Then, yan naman po yung living room or salas. Naka-ceiling cove design, may ceiling fan. So, napakalaki naman po ng espasyo. At ito naman po, meron pong powder room. Ito pong powder room ay malaki din ang espasyo. Maayos naman ang toilet fixtures. May vanity mirror, bathroom countertop, then naka-tile bathroom wall. Ito naman po yung entrada kung saan solid wood po itong pintuan. At mula po dito, yan po, balik ulit tayo dito sa living room or salas. Then mula po dito may hallway. At check natin itong first bedroom. Itong first bedroom ay naka-solid wood door. Malaki naman ang espasyo. Maayos ang pintura ng ceiling at walls. Meron pong ceiling fan. Meron pong malaking sliding window glass. At may curtains. Meron pong study table. At ito naman po yung toilet and bath. Ito pong toilet and bath ay maayos naman ang toilet fixtures. Meron pong bathroom window, bathroom sink. Then, meron pong shower enclosure. Naka-tile bathroom wall na rin po siya. Ilan po sa mga gamit ay kasama po yan. Kaya kung sakaling mabili nyo to ay meron na rin pong mga gamit ito. Dito naman po ay meron pong office. Kaya kung sakaling ma-acquire nyo to at work from home, pwede na po kayong pumesto dito. Or pwede rin pong gawing study room para sa mga bata. Meron pong access door dito papunta sa second floor. At pamaya po, iikutan natin yan. Then, bali 2 po ang pintuan.
Ito pong isang pintuan ay may access din dito sa family room at iba pang mga kwarto. So, mamaya po ikutan natin yan. Balik po ulit tayo dito sa opisina. Then, ito po ulit yung hallway. Check po natin yung pangalawang bedroom. Ito pong pangalawang bedroom, ganun din po. Napakalaki po ng espasyo. May ceiling fan, okay naman ang pintura ng ceiling at wall, naka-tile flooring. At meron din po itong sariling toilet and bath. Meron pong shower enclosure. May overhead shower. May malaking vanity mirror. Then meron pong bathroom countertop at drawers. Meron pong jacuzzi. At naka-tile bathroom wall na rin po siya. Meron din pong bathroom window. Yan po, balik po ulit tayo dito sa master's bedroom kung saan meron din pong walk-in closet. Okay, labas po tayo para ma-check natin ibang parte ng bahay. So, mula po dito, ito po ulit yung hallway. Then, meron pong mga storage pa dito, under stair storage. Na-maximize nila yung space. Then, dito naman po yung another bedroom. So, maayos din po. Wala po kayong papagawa. Naka-tile flooring, maayos ang pintura ng ceiling at wall. At meron din po itong sariling toilet and bath. Naka-tile bathroom wall, maayos ang toilet fixtures. Meron pong hot and cold shower at meron pong shower enclosure. Yan po, tunghayan nyo po ulit. Napaganda po. Labas po tayo para check natin ang family room. So, malaki naman po ang espasyo. So, ito pong mga gamit, may ilan pong mga kasama dyan. Mula po dito sa family room, meron pong sliding glass door na may access dito sa covered lanay at papunta sa swimming pool. Mula po dito sa family room, meron pong another room. Kaya kung big family po kayo, pasok nito sa inyong requirement. Ito po yung last bedroom dito sa ground floor kung saan malaki naman ang espasyo. Maayos naman ang pintura ng ceiling at wall at meron din po itong sariling toilet and bath. Maayos naman ang toilet fixtures, naka-tile bathroom wall at meron din po itong shower enclosure. So far, wala po kayong ipapagawa dito sa bahay na to. Ready for occupancy po. Mula po dito sa last bedroom dito sa ground floor, ito po ulit yung family room. At katabilang po nito ang powder room. Naka-solid wood door, meron pong malaking vanity mirror, maayos naman toilet fixtures at naka-tile bathroom wall na rin po. Ito po yung tinutukoy ko sa inyo na stairs papunta dito sa second floor or attic. Dito po sa side, meron pong malaking kwarto na pwedeng gawing music room or entertainment room. Meron din po itong sariling toilet and bath. Ito po yung shower. Meron pong bathroom sink at vanity mirror at naka-tile bathroom wall na rin po. Yan po yung shower. Dito naman po sa kabila ay yung banyo kung saan maayos naman ang toilet fixtures. Ganun din po ay tile bathroom wall. Ayan po, tunghayan nyo po ulit. Napakalaki pa po ng espasyo dito. Ito pong second floor or upper floor ay 358 square meters. Then yung ground floor is 281 square meters. Dito naman po yung workplace ni Sir. Napakalaki pa po. Gaya po ng nasabi ko sa inyo, kung malaking pamilya kayo, pwede na po itong gawing another bedroom.
hanggang dito po yan sa dulo. Meron pong mga storage. At ito pong mga nakikita nyo na mga maliit na access door, papunta yan sa side ng ceiling. Kung may kukumpunhin or gagawin, hindi na po kailangang magbaklas ng kisame. So, hanggang dito po, napakalaki po ng espasyo. Napakaganda po ng disenyo nitong bahay. Sa unang tingin nyo po, kala mo maliit lang. Pero pag pumasok po kayo, ang laki po. So, dito po may access door papunta dito sa terrace o balkonahe, kung saan sa ilalim po nito yung covered car garage. Ito po yung tinutukoy ko sa inyo na provincial highway. Ito pong terrace ay naka-tile flooring na rin. Then meron pong metal railing. Meron pong stock room dito. Yan po, check natin. May sariling window, may outlet ng kuryente. So, depende po sa inyo kung ano pang pwedeng i-project nyo dito. At sa taas po nito ay meron pong water tank. Ito pong hagdan ay papunta dyan sa garahe. At ito namang isang hagdan ay papunta sa water tank. Mula naman po dyan, ito po yung tinutukoy ko sa inyo na hagdan papunta dito sa covered car garage, kung saan kakasya po mga 3 sasakyan dito. Summarize ko lang po, ang lot area po nitong property ay 1,000 square meters. Meron po itong floor area na 639 square meters. Ang ground floor po ay 281 square meters, ang floor area. At ang upper floor po ay 358 square meters ang floor area. Meron po itong malaking 4 bedroom sa ground floor. At sa upper floor naman, meron pong isang malaking entertainment room at workplace. So napakalaki pa po ng espasyo. Meron din po itong CCTV. Then may water tank. May sariling source of water na tubig ulan with filtration, at meron din pong maid's quarter kung saan mamaya iikutan po natin. Sa distance, location at travel time portion na po tayo. Mula po sa bayan mismo ng Bailen, papunta dito sa property, ang distance is 5.9 kilometers, then ang travel time is 17 minutes. Kung saan kompleto na rin po doon gaya ng public market, groceries, convenience store, remittance center, banks, at iba pang business establishments. Mula naman po sa bayan ng Alfonso, Cavite, ang distance is 1.9 kilometers, then ang travel time is 9 minutes. Then kung manggagaling naman po sa Arco ng Alfonso or Welcome Alfonso sa Tagaytay na Subo Highway, ang distance is 13.3 kilometers, then ang travel time is 25 minutes. At kung manggagaling naman po sa Mendez Crossing, ang distance is 17.5 kilometers, then ang travel time is 34 minutes. At kung manggagaling naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 22.6 kilometers, then ang travel time is 42 minutes. Mula naman po sa airport, ang distance is 60.8 kilometers, then ang travel time is 1 hour and 49 minutes. Ang estimated elevation above sea level is 1,083 feet at ito po'y accessible ng public transportation. Okay, nandito po tayo sa likod ng parte ng bahay kung saan dito po meron pong isang structure na pwede po kayong mag-alaga ng manok or whatever na pwede nyong gamitin. Then dito naman po yung storage ng mga tools at ito po yung tinutukoy ko sa inyo na source ng water, tubig ulan, na meron pong filtration. Ito po yung maid's quarter kung saan halos parang isang bahay na rin. Ang size nito ay 7x3. Meron po itong kusina, may sink, then meron pong toilet and bath.
So kung sakali pong may caretaker kayo, ayan po, meron pa siyang shower. Maayos naman ang toilet fixtures. So napakaswerte po din ng magiging caretaker gawa ng magkomportable naman po ang magiging tirahan nila. So ito po yung likod ng parte ng bahay kung saan ito po yung structure na pinakita ko sa inyo kanina, yung multipurpose, whatever na pwede nyo gawin. Then meron pong gazebo at ito naman po yung poolside. At yan naman po yung property 9 sa dulo. Meron din pong mga fruit bearing trees dito gaya ng nyog, saging, at marami pa pong iba. Dito naman po kung dog lover po kayo, ay playground po ito ng mga aso ni Mama at Sir. So yan po yung perimeter fence at meron din pong mga ornamental plants dito. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 22 million pesos. At ngayon po ay nag-markdown price na po si owner sa 19.5 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regard to documentation. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong WhatsApp, Viber at Telegram. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami, the Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, Nov9TV Updates, at Nov9TV House Rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilog sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.